Isa lang akong maliit na golden python. Pero aksidente akong nakakain ng isang pulang kabute. Hindi lang biglang lumaki ang katawan ko hanggang 10 metro. Nakakapag-anyong tao pa nga ako. Hindi ko inaasahan ang pheromones na inilalabas ng katawan ko. Agad nitong naakit ang hindi mabilang na lalaking sawa sa paligid. Pinalibutan nila ako sa gitna. Lahat sila ay pilit na sumisiksik sa akin. Nagkikiskisan sila. Walang katapusang nanliligaw. Anong gagawin ko? Ayoko talagang makipag-ano sa ahas. Habang ang mga lalaking ahas na ito ay nagseselosan at nag-aagawan pa. Nagmadali akong humanap ng pagkakataon para tumakas. Pero masyado kong minamaliit ang mga bagay-bagay. Sa panahong ito ng tagsibol kung saan lahat ay naghahanap ng kapares. Kahit ang mga damo sa tabing daan ay gustong magkaroon ng kasama. Idagdag pa ang pulang kabute na kinain ko lang. Masyadong mapang-akit ang amoy na nagmumula sa akin. Ang mga binatang ahas sa loob ng ilang milya. Lahat ay naamoy itong bango ko. At papalapit sa akin. Sa ganitong sitwasyon, kahit may pakpak ako, hindi ako makakatakas. Habang nag-aalala ako kung paano makakatakas, bigla akong nakarinig ng isang malamig na ungol. Ang hari ng mga ahas ay naghahanap ng asawa. Mag-anyong tao ka. Tingnan natin kung nababagay ka. Tumingin ako sa direksyon ng boses. At nakita ko ang dalawang napakalaking lalaki. Nakasakay sila sa likod ng dalawang malalaking sawa. Kahit na mukha silang tao. Pero dahil sa korona ng ahas sa kanilang ulo, agad mong malalaman na sila ay mga ahas. Sa pakikinig sa kanilang tonong parang naguutos. Agad akong nainis. Agad kong itinayo ng tuwid ang aking katawan. Ang aking katawan na 10 metro ang haba ay mukhang napakagiting. Ang tindig na ito ay siguradong nakakatakot. Sa tingin ko, dapat natigilan sa takot ang dalawang ito. Sino ka para utusan ako? HMP. Sabi ko habang umuungol ng malamig. Sa ganito kalaki at nakakatakot kong sukat, bihira lang ito makita sa buong mundo ng mga ahas. Yung mga sawang mas malalaki pa sa akin dati. Pagkatapos kong kainin ang pulang kabute, naging mga sisiw lang. Hindi sila banta sa akin. HMPH kung hindi ka susunod sa akin. Darating ang lahat ng lalaking ahas sa lugar na ito. Tingnan natin kung kakayanin mo pa. Pagkasabi niya niyan, agad akong napaurong sa takot. Hindi ako nagatubili kahit isang segundo. Mabilis akong nagbalik sa anyong tao. Sa pagbalik ko sa anyong tao mukha na naman akong maliit. At ngumiti na rin ako. Sige na. Kayo na ang mauna. Sasama ako sa inyo. Nagkatinginan sila. At ngumisi ng malamig. Bigla, hinaplos ng isa sa kanila ang ulo ng kanyang sinasakyan. Agad na nag-react ang malaking sawa. Diretsyong pumulupot sa akin ang malaking buntot nito. Isang pulupot lang at nasa likod na niya ako. At ganoon na nga, sumama ako sa kanila sa palasyo ng Haring Ahas. Mas marangya pa ang lugar na ito kaysa sa inakala ko. Para talaga akong isang sanggol na mausisa. Patanjin tingin sa paligid. Bigla, isang boses na puno ng autoridad ang narinig mula sa itaas. Ang dalawang matangkad at malaking lalaki sa tabi ko. Agad na lumuhad. Nagpupugay kami Haring Ahas. Sa malawak at walang laman na bulwagang ito. May isang trono. Nakaluklok doon ang isang lalaking nakaitim. Tinitingnan ko ang kanyang itsura. Halos wala siyang pinagkaiba sa isang normal na tao. Kahit ang korona ng ahas na katangian ng kanilang lahi ay hindi makita. Ang makapaganyong tao ng ganito kaperpekto. Mukhang napakalalim ng kapangyarihan ng Haring Ahas na ito. Agad akong binulungan ng nakaluhod na taong ahas. Bakit naman ako luluhod sa kanya? Isa akong tao. Bakit ako luluhod sa isang mula sa lahi ng mga ahas? Kakaisip ko pa lang nito. Biglang may malakas na puwersa ang dumagan sa akin. Ang Snake Emperor na kanina'y nakaupo sa kanyang trono. Sa isang iglap ay sumugod na sa aking harapan. Pabago-bago ang kanyang mukha sa aking paningin. Minsan ay mukha ng tao. Minsan naman ay ulo ng ahas. Talagang nakakatakot itong tingnan. Pero agad akong natauhan. Isa na rin pala akong ahas ngayon. At kalalamon ko lang sa Red Umbrella. Hindi rin ako isang ordinaryong ahas. Mabilis ko ring ipinakita ang sarili kong ulo ng ahas. Ang laki ng ulo ko ay hindi nalalayo sa Snake Emperor. Isang boses na puno ng autoridad ang umalingaw-ngaw. Bakit hindi ka lumuhad? Kalalamon ko lang kaya sa Red Umbrella. Hindi pa sigurado kung mas mahina ang kapangyarihan ko sa'yo. Pagkasabi ko pa lang yan, natulala ang mga taong ahas sa paligid. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng manginig sa takot. Yung dalawang lalaking nakaluhod kanina. Desperado akong sinenyasan. Nagkunwari akong hindi ko nakita ang lahat. Agad na nagdilim ang mukha ng Snake Emperor sa harapan ko. Kung gayon ay hayaan mong subukan ng emperador ang iyong lakas. At ipinakita ng Snake Emperor ang kanyang tunay na anyo sa aking harapan. Agad akong natulala. Akala ko ang katawan ko ay may ilang dosenang metro na ang haba. Na napakamakapangyarihan na noon. Hindi ko akalain na ang katawan pala ng Snake Emperor ay mahigit 100 metro. Mukha na nga siyang malapit ng maging isang dragon. Sa ganitong pagkakataon hindi ako pwedeng umatras. Mabilis ko ring ipinakita ang tunay kong anyo. Nang tuluyan ko nang nailabas ang aking tunay na anyo, may napagtanto akong isang malaking bagay. Sa harap ng kanyang napakalaking katawan. Para lang talaga akong isang langgam. Bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko katapusan ko na. Naging pabaya ako. Nag-eskandalo ako sa teritoryo ng iba. Wala akong kahit katiting na tsansang manalo. Naisip kong kailangan pa palang pumili ng asawa ng Snake Emperor.
Paano kung magustuhan niya ako? Masisira na ang buong buhay ko. Sabi nga nila kung hindi mo kayang talunin tumakbo ka na. Sinadya kong magpanggap na mabagsik. Akala mo porket ilang metro kang mas mahaba sa akin. Matatakot mo na ako. Ang pinaglalabanan natin ay husay. Hindi ang haba ng katawan kaya tanggapin mo ito. Nagpanggap akong aatake. Pagkatapos ay wala na akong sinabi. Mabilis akong tumakbo palabas ng palasyo. Mga handgal na ahas. Kung ikukumpara sa aming mga tao, napakalayo pa ng talino ninyo. Sa isang kisap mata nakalabas na ako ng bulwagan. Agad akong bumalik sa anyong tao. Sumulyap pa ako sa likuran ko. Nang makitang hindi sumusunod ang mga ahas. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Habang masaya akong tumatawa ng mag-isa. Nang lumingon ako ulit, bumangga ako sa isang matigas na dibdib. Nang inag ang buo kong katawan sa takot. Ang katawan ng taong ito ay naging ahas ulit. Pero ang hindi ko talaga inaasahan ay, ang hari ng ahas sa harap ko ay bumalik din sa dati niyang anyo. Diretso siyang dumagan sa akin. Nang walang anumang paabi, gusto niya talagang gawin sa akin iyon sa harap ng lahat. Ano ba naman? Agad-agad kong ibinuka ang bibig ko at kinagat siya. Sumabog ang kahihiyan sa loob ko. Dahil sa sakit bigla siyang lumayo sa akin. Pabilis akong bumalik sa pagiging tao. Ikaw wala kang hiya, namula ang mga pisngi ko sa hiya. Nag-anyong tao rin siya, pero ang ekspresyon niya ay parang siya pa ang nasa tama. Nagustuhan kita, gusto kong magsilang ka ng isang prinsipe para sa akin. Agad akong napadora, hindi ako isang makinang panganakan. Bakit naman ako magsisilang ng prinsipe para sa iyo? Malamang hindi niya naintindihan kung ano ang makinang panganakan. Wala na akong ganang makipag-usap sa kanya. Sa isang ahas na makitid ang utak, sayang lang ang laway ko. Habang nakatulala pa rin siya, itinaas ko ang paa ko para tumakas agad. Pero hinaranggan niya na naman ako. Diretso niyang hinawakan ang pulso ko. Wala nang oras ang emperador na ito. Malapit na ang araw ng aking pagsubok. Kung hindi ako mag-iiwan ng isang prinsipe para sa aking lahi, hindi ako matatahimik sa pagharap sa pagsubok. Ngayon, inuutusan kita na magsilang ng isang prinsipe para sa akin. Tumingin ako sa kanya na may pagkalito. Ang makapagsilang ng anak para sa akin, ay karangalan mo rin bilang kabilang sa lahi ng ahas. Bigla kong naramdaman na kumukulo ang sikmura ko. Hindi ko mapigil ang masuka. Bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako. Mabilis kong iwinaksi ang kamay niya. Hindi ko tinatanggap ang utos mo. Mabilis akong lumayo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako agad hinabol. Kung mabaygo ako sa aking pagsubok, at mamatay sa bagsik ng kidlat. Kung walang prinsipe, sa panahong iyon, malilipol ang ating lahi. Agad akong nagsalita, anong kinalaman ko dyan? Pagkasabi ko nito, agad na nandilim ang mukha ng emperador ng ahas. Sa pagkakataong ito, bago pa siya makapagsalita, isang boses ang biglang narinig. Kapatid na emperador, dahil ayaw naman niya. Bakit mo pa siya pinipilit? Binibini. Kahit na walang maisilang na prinsipe sa ating lahi, ako, ang iyong kapatid, ay maaari ring magmana ng trono, at protektahan ang lahi ng ahas. Tumingala ako, at nakita ko sa isang napakagarang karwahe ng ahas. Ang isang lalaking nakaupo na mukhang napakamarangal ang kasuotan. Sa harap ay may siyam na dambuhalang kabayo na humihila sa karwahe. Halatang hindi pangkaraniwan ang katayuan ng taong ito. Sa aking mga ginagawa, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam? Malamig na sabi ng emperador ng ahas. Kapatid na emperador, sa iyong mga ginagawa, syempre hindi ko dapat pang himasukan. Pero huwag mong kalimutan ang utos ng ating mga ninuno. Hindi dapat pilitin ang isang likas na espiritong ahas na magkaanak kasama mo. Maliban na lang kung gugustuhin nila. Likas na espiritong ahas. Nagpakita ng pagkalito ang mukha ng haring ahas. Kapatid na hari, malapit ka na talagang harapin ang iyong pagsubok. Naging pabaya ka. Hindi mo ba napansin na may marka sa noo niya? Pagkasabi noon, nanlaki ang mga mata ng haring ahas at tinitigan ako. Siguro'y dahil nakita niya ang marka sa noo ko. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon niya. Nang makita ko ang itsura niyang iyon, naisip ko, mukhang naniniwala na nga siya. Siguro hindi na niya ako pipiliting magkaanak. Masaya kong sinulyapan ang taong tumulong sa akin. Ang totoo, medyo gwapo siya. Mukhang isang kayamanan talaga yung pulang kabuteng palihim kong kinain. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng marka ng espiritong ahas? Gusto mo bang sumama sa akin? Humarap siya sa akin at tinitigan ako. Binigyan pa ako ng isang makahulugang tingin. Tila may ipinapahiwatig siya sa akin. Siyempre hindi ako basta-basta sasama sa kanya. Isa pa, kauri din naman siya ng mga ahas. Kung sakaling tumakas nga ako kasama niya, paano kung may masama siyang balak sa akin? Hindi ba't para lang akong nakatakas sa lungga ng tigre, at pumasok naman sa lungga ng lobo? Mukhang ayaw mong sumama sa akin. Labis akong nabigo, ngunit isa kang likas na espiritong ahas. Kahit ang kapatid kong hari ay hindi maaaring panghimasukan ng iyong kalayaan. Malaya kang umalis ng kusa. Nagbigay na ba ako ng pahintulot? Biglang nagsalita ang haring ahas na kanina patahimik. Mga bantay, iwan ninyo rito ang espiritong ahas. At asikasuhin siyang mabuti. Kaagad, pinalibutan ako ng mga kapwa ahas na nagmadali mula sa likod. Nang makita ito ng kapatid na hari, bahagyang nagbago ang kanyang mukha.
Kapatid na hari, balak mo bang labagin ang utos ng mga ninuno? Nag-aanyaya lang ako ng marangal na panauhin. Paano mo nasabing paglabag ito sa utos ng mga ninuno? Spirit Snake, gusto mo bang manatili rito? Kung ayaw mo, pwede kitang isama paalis anumang oras. Subukan mo lang. Pagkasabi pa lang iyon ng emperador ng ahas. Isang 100 metrong itim na sawa ang biglang lumitaw sa harapan. Agad ding bumalik sa tunay niyang anyo ang hari ng ahas. Isa siyang 100 metrong higanteng kulay pilak na ahas. Mukhang handa nang maglaban ang dalawa. Para silang yung mga lalaking ahas sa labas ngayon. Nag-aaway para sa akin at nagseselosan. Ang isa ay ang emperador ng ahas. Parehong makapangyarihan ang kanilang mga katayuan. Pero tao ako. Hindi ako galing sa lahi ng mga ahas. Wala akong balak magkaanak ng ahas. Habang tinitingnan ko ang dalawang malapit ng mag-away, paulit-ulit kong iniisip, sige na mag-away na kayo. Mag-away lang sila, makakatakas ako sa gulo. Mabilis ding nagharap ang mga tauhan nila. Handa nang sumugod sa isa't isa. Bakit hindi pa sila nag-aaway? Bulong ko sa pagkainip, siguro masyado na akong nahalata. Isang boses ang biglang narinig. Gustong-gusto mo ba talagang mag-away kami? Boses iyon ng emperador ng ahas. Siguradong gusto niyang tumakas habang may gulo. Tama ba, munting Spirit Snake? Sabi rin ng hari ng ahas. Nabisto ang aking balak, bigla akong napahiya. Ano bang pinagsasabi ninyo? Paano naman ako magkakaroon ng ganyang ideya? Ang sigurado ako ngayon ay, hindi sapat ang aking kapangyarihan laban sa kanila. Mas mabuting manahimik na lang muna ako. Mayroon ka man o wala ng ganyang ideya. Plano pa rin kitang tulungan. Hindi ko maisak mura ang pagiging mapang-api niya. Pagkatapos niyang magsalita, talagang kumilos ang hari ng ahas. Lihim akong natuwa, agad na nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang galing ng laban nila, haha. Sinamantala ko ang pagkakataon para tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, may isang boses na lumitaw sa isip ko. Nabunyag na ang iyong pagkatao bilang Spirit Snake. Kung aalis ka sa palasyo ng emperador ng ahas, nang walang proteksyon mula sa emperador na ito, ikaw ay mapapahamak magpakailanman. Sinulyapan ko ng pailalim ang emperador ng ahas. Nakikipaglaban siya sa hari ng ahas na iyon. Malamig akong napangisi, sino ang tinatakot ninyong dalawa? Kapag nakatakas na ako at malaya na, sa lawak ng mundo walang sino man ang makakapigil sa akin. Ang hari ng ahas na ito ay talagang buwis buhay kung lumaban. Walang tigil siyang umatake ng patayan sa emperador ng ahas. At sakto namang sinamantala ko ang pagkakataong ito. Lumingon lang ako at agad na tumakas mula roon. Hindi man lang ako naglakas loob na tumigil para magpahinga. Buong gabi akong tumakbo, hanggang sa mag-umaga na. Nakarating ako sa tabi ng isang maliit na sapa. Doon lang ako naglakas loob na huminto para huminga. Matapos bumalik sa anyong tao, yumuko ako at uminom ng ilang lagok ng malamig na tubig. Tiningnan ko ang aking anino sa tubig. Ang katawan na ito ay talagang medyo maliit. Mayroon ngang isang maliit na marka sa aking noo. Sobrang napagod ako sa pagtakbo buong gabi. Nakakita ako ng isang malaking puno sa tabi. Umakyat ako para magpahinga sandali. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Pagkagising ko naginat ako ng malaki. Nagugutom na ako. Gusto kong maghanap ng makakain. Ngunit sa sandaling iyon, nakita kong naging pula ang kulay ng tubig sa ilog. Mukha itong dugo. Naging mausisa rin ako. Sinundan ko ang pampang papunta sa itaas ng ilog. Hindi nagtagal. Nakakita ako ng isang malaking pilak na ahas na nakahandusay sa dugo. Mukhang mamamatay na siya. Haring ahas. Sino? Iginewang ng pilak na ahas ang malaki niyang katawan. Pero hindi na siya makabangon. Hindi ako ng ahas na magpakita agad. Nakahiga lang doon ang pilak na ahas nang hindi gumagalaw. Pero ang dami talagang dugong lumalabas sa kanya. Nadarama ko rin. Pahina ng pahina ang kanyang paghinga. Huwag mong sabihing nakipag-away siya sa emperador na ahas kagabi. Talagang natalo siya ng husto. At nagtago pa rito na malubha ang sugat. Ikaw ba yan, munting espiritong ahas? Biglang narinig ang boses ng pilak na ahas. Bigla akong kinabahan. Paano mo nalaman na ako to? Nadarama ko ang iyong presensya. Kahit narinig ko yun, hindi pa rin ako nagpakita. Huwag kang mag-alala, malubha na ang sugat na tinamo ko mula sa kapatid kong hari. Hindi na ako magtatagal. Napakalamya ng boses niya habang nagsasalita. Nang marinig ko yun, dahan-dahan akong lumabas. Nakita kong puro dugo ang buong katawan niya. Kaawa-awa talaga ang itsura niya. Napaisip ako, baka hindi naman talaga siya taos-pusong tumulong sa akin kagabi. Pero kung sa panlabas na anyo titingnan, binigyan niya talaga ako ng oras para makatakas. Hindi niya hinayaang maging isa lang akong tagapag-anak. Habang nag-iisip ako, napansin kong mabilis na lumiit ang kanyang katawan. Bigla na lang siyang naging 1 hanggang 2 metro ang haba. Yung kuya ko, laging gumagamit ng mga marangal na dahilan para mangidnap ng iba. Hindi ko talaga gusto ang pagiging mapagpanggap niya, ang pagiging peke niya, kaya madalas ko siyang kinakalaban. Gusto niyang magkaroon kayo ng isang prinsipeng anak, pero hindi ko siya hahayaang makuha ang gusto niya. Patuloy lang siya sa pagsasalita. Hindi ako sumagot. Patuloy pa ring mabilis na lumiit ang kanyang anyo. Ang hininga ay unti-unting nawawala. Munting Spirit Snake. Kung mamatay ako mamaya, pwede mo ba akong pagbigyan? Maingat kong sinabi. Anong pabor?
Iuwi mo ako sa lugar kung saan ako isinilang. Doon mo ako ilibing sa lugar na puno ng huni ng ibon at bango ng bulaklak. Mayroong hindi mabilang na mga pulang bulaklak. Tulungan mo na ako kahit ngayon lang, pwede ba? Kahit na hindi ko gusto ang ginagawa ng kapatid kong hari. Pero sa isang banda nakatulong din naman ako sa'yo. Di ba? Ituring mo na lang na kabayaran kung papayag ka. Medyo nag-aalangan ako. Isipin mo na lang na gumagawa ka ng isang mabuting bagay. Lalong hamina ang boses niya. Pautal Utal. Ang lugar kung saan ako nakatira. Ay nasa. Hindi na niya inalintana kung pumayag ba ako o hindi. Kusa niyang sinabi sa akin ang address. Medyo mapaghinala akong tao. Hindi ako naglakas loob na lumapit agad para tingnan. Naghintay ako ng mga 10 minuto. Nang makita kong hindi na talaga siya gumagalaw. Saka lang ako lumapit para suriin. Nang masiguro kong wala na siyang hininga. Tinitigan kong mabuti ang kanyang katawan. Dahil sa masasabi kong nakatulong ka rin naman sa akin. Tutuperin ko na ang huling hiling mo. Agad kong binuhat ang kanyang katawan. At mabilis na tumakbo papunta sa lugar na sinabi niya. Matalas ang pang-amoy naming mga ahas. Sigurado akong mahahanap ang kanyang tahanan. At tama nga ako pagdating ko sa lugar. Nakita kong ang lahat dito ay puno ng buhay. Ang spiritual energy ay halos umaapaw na. Ang buong kabundukan ay puno ng pulang bulaklak. Napakaganda talaga tingnan. Basta ko na lang siyang inihagis sa lupa. At dali-daling sinuri ang paligid. Sinamyo kong mabuti ang hangin dito. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman kong lumalakas ng husto ang aking baga. Mukhang lumakas ang pundasyon ko sa pagsasanay. Talagang magandang lugar ito para sa paglilinang. Noong kasagsagan ng aking kaligayahan, biglang may umalingaw-ngaw na boses. Kumusta munting espiritong ahas, gusto mo ba ang lugar na ito? Biglang lumitaw ang boses na iyon. Bahagyang kumabog ang dibdib ko. Sa sumunod na segundo naramdaman kong sumakit ang leeg ko. Lumingon ako sa likuran, at nakita ko ang pilak na ahas na dapat ay nakahiga. Mahigpit nang nakapulupot sa leeg ko. At bigla akong kinagat ng malakas. Isang pamamanhid ang agad na kumalat. Pakiramdam ko ay naguguluhan na ang isip ko. Narinig ko na naman ang boses ng haring ahas. Munting espiritong ahas. Oras na para suklian mo ako. Kahit nahihilo ay napagtanto ko rin. Nahulog ako sa patibong niya. Dahan-dahan nang hina ang mga binti ko. At diretsyong sa sahig, bumagsak. Lalong nagulo ang isip ko. Pero malinaw kong nararamdaman na unti-unting pumupulupot sa katawan ko ang haring ahas. Hindi maaari, hindi ako pwedeng pagsamantalahan ng hayop na ahas na ito. Bago pa man ako mawalan ng malay. Nag-anyong ahas ako. Ginamit ko ang huling lakas ko para kagatin ang kahinaan ng haring ahas. Agad pumasok sa bibig ko ang sariwang dugo. Mabilis na nag-react ang haring ahas. Desperado niya akong sinusubukang iwaglit. Munting espiritong ahas, bitawan mo ako. Ginamit ang huling lakas. Bago ko siya binitawan, tinitigan ako ng masama ng haring ahas. Naglakas loob kang patayin ako. Ikaw ang unang nagtangka sa akin. Sa sitwasyon kanina, kung hindi ako lumaban, pagsasamantalahan niya lang ako. Sumitsit ng galit ang haring ahas. At sinubukang gumanti. Pero bumagsak ang katawan niya nang hindi makontrol. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang namatay. Ngunit kasunod nito ay bumagsak din ako. Nang ako ay magising, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng isang talon. Ang talong ito ay may taas na hindi bababa sa 100 dipa. Napaka-caring ng tanawin. Gising ka na. Isang pamilyar na boses ang dahan-daang pumasok sa aking tainga. Lumingon ako. Nakita ko ang haring ahas na nakaupo sa isang malaking bato hindi kalayuan. Hinahangin ng marahan ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata na dating puno ng matalim na tingin. Hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling ito ay tila may kakaibang kabaitan. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang kanyang tunay na anyo, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Iniligtas mo ba ako? Walang emosyon ang tono ng haring ahas. Nagkataong dumaan ako roon kahapon. Nakita kitang nakahandusay sa lupa, kaya isinama na lang kita pabalik. Tila mas naging malamig ang kanyang pakikitungo sa akin. Nagpapakipot lang ba siya? Nais niya bang maging kampante ako sa kanya? At pagkatapos ay sasamahan ako para magparami. Kahit na iniligtas mo ako, huwag kang umasa na dahil dyan. Hahayaan kong gawin mo akong kasangkapan sa pagpaparami ng iyong lahi. Mariin kong sinabi. Sinulyapan ako ng haring ahas. Muling narinig ang kanyang malalim na boses. Hindi, patay na ang hari ng mga ahas. Sa ngayon ay hindi ko kailangang magparami ng lahi. Natigilan ako. Bakit ngayong patay na ang hari ng mga ahas? Hindi na siya nagmamadaling magparami ng lahi. Marahil ay nabasa niya ang pagtataka sa aking isipan. Ang hari ng mga ahas ay may masamang puso. Nag-alala ako na walang tagapagmana sa trono. At sa panahong iyon ay mawawala ang lahi ng mga ahas. Ngayong patay na siya, hindi ko na kailangang problemahin iyon. Sa katunayan, dapat pa nga kitang pasalamatan sa paglutas ng malaking problemang ito para sa akin. Ganoon pala, walang anuman. Teka, hindi ba't kailangan mo pang pagdaanan ng parusa ng kulog? Paano kung hindi mo ito makayanan? Hindi ba't wala ka pa ring magiging tagapagmana sa trono? Pagkasabi ko noon, na-realize ko na parang hindi maganda ang sinabi ko. Baka isipin pa ng hindi nakakaalam na sinusumpa ko siya. Ipagpaubaya na lang sa tadhana. Hindi ko na ito ipipilit. Dahan-daang ipinikit ng emperador ang kanyang mga mata. Maaari ka nang umalis dito kahit kailan mo gusto.
Nang marinig kong maaari na akong umalis, agad-agad akong umalis, kahit na hindi na ako pipilitin ng emperador ng ahas na makipagtalik sa kanya. Pero hindi pa rin ako mapakali kapag nasa tabi niya ako. Matapos tumakbo ng ilang milya, nakahinga rin ako ng maluwag. Pero hindi nagtagal ay nagkaproblema na naman ako. Isa na akong ahas ngayon. Kaya naman hindi na ako pwedeng bumalik sa mundo ng mga tao. Bigla kong naramdaman na isa akong kaawa-awang walang matirhan. Nag-isip-isip ako, nagpasya akong pumunta sa lugar kagabi. Dahil sagana sa espiritual na enerhiya roon, makakatulong ito sa aking pagsasanay. Sa sumunod na kalahating buwan, nanatili lang ako roon, maliban na lang kung lalabas ako para maghanap ng pagkain. Naging payapa ang mga araw ko, pero ang hindi ko inaasahan. Dahil sa masusi kong pagsasanay, mas napaaga ang pagdating ng parusa ng kulob. Nagagaling ko lang sa paghahanap ng pagkain ng gabing iyon. Ang maliwanag na kalangitan ay biglang napuno ng madidilim na ulap, kumidlat at kumulob. Isang kidlat mula sa langit ang biglang tumama sa harapan ko nang walang babala. Ang bato sa harapan ko ay agad na naduraj at naging abo. Nataranta ako at sinubukang magtago, pero hinahabol ako ng kidlat. Wala akong mapagtaguan. Hindi nagtagal isang kidlat ang tumama sa likod ko. Naramdaman ko na parang nagkahiwa-hiwalay ang buong katawan ko. Wala na akong lakas kahit para tumakas. Pero patuloy pa rin ang pagbagsak ng kidlat sa kakarampot kong kakayahan. Hindi sapat para labanan ang lakas ng kidlat. Habang nakahiga ako sa lupa nang walang pag-asa, at pinapanood ang pagtama ng pangalawang kidlat, biglang may isang malaking kamay na humila sa akin patayo, at ipinagsanggalang ako sa kanyang mga bisig. Tumingala ako, at nasalubong ang malalalim na mga mata ng hari ng ahas. Bakit siya? Ang pangalawang kidlat ay direktang tumama sa kanya. Nakita ko siyang bahagyang sumimangot. Hinailan niya ako para tumakbo papalayo, pero agad na sumunod ang pangatlong kidlat. Sa aking instinct, sinubukan ko siyang itulak. Ito ang aking pagsubok. Ayokong siya ang samalo nito para sa akin. Pero napakalakas niya. Hindi ko talaga siya kayang itulak. Sa pag-aalala, nag-anyong ahas na lang ako. Nag-anyong ahas din ang hari ng ahas. Ang dalawang higanteng ahas ay nagpulupot sa isa't isa, at sabay na tinamaan ng pangatlong kidlat. Matapos bumagsak ang tatlong kidlat, sa wakas ay tumigil na ang kulob. Pero lalo namang lumakas ang ulan. Sabay kaming bumalik sa anyong tao ng hari ng ahas. Sinalo niya para sa akin ang pinakamalakas na kidlat. Kaya naman ngayon ay napakaputla ng kanyang mukha. Bakit mo sinalo ang kidlat para sa akin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Sa mahinang boses ay sinabi ng hari ng ahas, napadaan lang ako. Iyon na naman ang dahilan niya. Noong una, naniwala akong napadaan lang siya. Pero ngayon, hindi na ako naniniwala. Tama na, huwag ka nang magsalita. Ihahatid na kita pabalik. Inihatid ko ang hari ng ahas pabalik sa palasyo. Balak ko sanang umalis na. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan ko. Kaya sa utos ng hari ng ahas, nanatili ako sa palasyo. Ang silid ay malinis at elegante. Mayroon pang isang bungkos ng sariwang bulaklak sa mesa. Binibining Lin, manatili ka lang dito at huwag mag-alala. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Isang batang babae ang kausap ko. Kumurap ako. Nagtataka ko siyang tiningnan at nagtanong. Isa ka rin bang sawa? Hindi ako ay isang USA. Sagot ng batang babae. Nagulat akong napatingin sa kanya. Hindi ka ba natatakot na lunukin ka nila ng buo? Hindi iyan mangyayari. Kalmadong ngumiti ang batang babae. May utos ang hari ng ahas na bawal pumatay ng inosente. Talagang ikinagulat ko iyon. Nakipagkwentuhan muna ako sa batang babae. Sa huli ay hindi ko na talaga kinaya. Napahiga ako sa kama at nakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal natulog. Nang magising akong muli, mas gaman na ang pakiramdam ng katawan ko. Wala na yung sakit na parang tinanggal ang mga buto ko. USA, nandyan ka ba? Mahina kong tawag. Paparating na mabilis na pumasok si USA. Binibining Lin, ano po ang iuutos ninyo? Gaano ako katagal natulog? 7 araw at 7 gabi. Bigla akong napatalon mula sa kama. Imposible, totoo ba? Bumisita rin sa iyo ang hari ng ahas habang tulog ka. Seryosong tumango si USA bilang sagot. Nang maisip ko ang malaking utang na loob ko sa hari ng ahas. Medyo sumakit ang ulo ko. Kumusta na siya? Sabi nila madaling bayaran ang utang na pera. Pero mahirap tumbasan ang utang na loob. Maayos na ang hari ng ahas. Sabi niya kapag nagising ka na raw. At gusto mo nang umalis dito. Pwede ka nang umalis anumang oras. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong naantig. Tinulungan niya akong malagpasan ang parusa ng kulob. Pero hindi niya ako pinilit manatili dahil doon. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Kung may isang makapangyarihang tulad niya na mag-aalaga sa akin. Kung gayon hindi ko na kailangang matulog kung saan-saan. At palaging mag-ingat sa mga pesteng ahas na iyon. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. At personal na magpasalamat sa kanya. Dadalhin kita sa kanya. Tila napakasaya ni Xiaolu. Dinala ako ni Xiaolu sa silid ng haring ahas. Ang haring ahas ay nasa loob ng silid. May ibinulong si Xiaolu at umalis na. Aamba na sana akong kumatok nang may nagsabing pumasok. Ang boses ng haring ahas ay narinig mula sa loob ng silid. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Agad na sumili sa mukha ko ang isang matamis na ngiti. Haring ahas. Nang makita ko ng malinaw ang mukha ng haring ahas, napansin kong mapatla pa rin siya. Tila hindi pa siya tuluyang gumagaling.
Itinaas ng haring ahas ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, at mahina akong nagsalita. Ayos ka na ba? Ayos na. Salamat sa pagsalo mo sa parusa ng kidlat para sa akin. Bilang tanda ng aking pasasalamat ay balak kong. Hindi pa ako tapos magsalita. Biglang nagningning ang mga mata ng haring ahas. Tumingin siya sa akin na may pag-asa. Ano ang balak mo? Balak kitang ituring na kuya. Bahagya akong natawa. Hindi ko lang alam kung papayag kang ituring ako bilang nakababatang kapatid. Isang bakas ng pagkadismaya ang dumaan sa mukha ng haring ahas. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mula ngayon ay malaya ka nang makakapasok sa aking palasyo. Salamat kuya. Kung may kailangan kang tulong sa akin sa hinaharap, sabihin mo lang. Kahit nasuungin pa ang naglalagablab na apoy. Buong tiwala kong sinabi. Siyempre, may halong pagyayabang iyon. Suungin ang naglalagablab na apoy. Sino ba namang gagawa niyan? Bahagyang napangiti ang haring ahas. Tanggap ko ang iyong kabutihan. Kung wala ka ng ibang kailangan, lalabas muna ako. Tumango ang haring ahas. Agad akong lumabas ng silid. Dahil sa proteksyon ng haring ahas, malaya na akong makakadala sa teritoryo niya. Yung mga sawa na may masamang balak sa akin noon. Nang malaman nilang naging parang kapatid ako ng haring ahas. Hindi na sila ng ahas na lumapit pa sa akin. Pero nakakabagot ang mga araw sa palasyo. Isang beses, palihim kong isinama si Xiaolu palabas ng palasyo. Dinala ko siya sa dati kong tinitirhan. Binibining Lin, masyadong mapanganib sa labas. Mas mabuting bumalik na tayo kagad. Pero hindi naakit si Xiaolu sa ganda ng tanawin dito. Sa halip, labis siyang nag-alala. Huwag kang mag-alala, ligtas dito. Dati, mag-isa lang akong nakatira dito at wala namang nangyari sa akin. Masaya akong tumakbo sa mga bulaklak. Ninamnam ang katahimikan ng lugar. Binibining Lin, wala ka bang napapansing kakaiba? Bigla akong tinanong ni Xiaolu ng ganoon. Agad akong napatigil, at nagtatakang tumingin sa kanya. Ano, sagana sa espiritual na enerhiya ang lugar na ito. Para sa mga ahas, ito ay isang perpektong lugar para magsanay. Paano naging posible na ikaw lang mag-isa ang nandito noon? Ang sinabi ni Xiaolu ay nagpaalala sa akin. Noong nakatira ako dito, wala talaga akong nakitang ibang ahas. Kahit na ibang uri ng nilalang ay wala akong nakita. Ang ibig mong sabihin, may nagbabantay sa akin. Hay, mukhang wala kang alam sa nangyayari. Bamantong hininga si Xiaolu at sinabi, Xiaolu, huwag mo namang bitanan ang sinasabi mo. Sa aking pangungulit, sa wakas ay sinabi na sa akin ni Xiaolu. Ang haring ahas, dahil hindi siya mapakali na mag-isa lang ako dito. Halos araw-araw siyang pumupunta, para itaboy ang mga ahas na gustong lumapit sa akin. Kaya pala hindi ako ginulo ng mga ahas na iyon noon. Tungkol naman sa araw na naranasan ko ang pagsubok ng kidlat. Hindi totoong nagkataon lang na napadaan siya. Kundi tinansya niya ang araw ng aking pagsubok. At palaging nagbabantay sa tabi ko. Hindi ko akalain na ganoon karami ang ginawa ng haring ahas para sayo. Kailanman ay hindi ko pa nakita ang haring ahas na ganoon ka-interesado sa sinumang babae. Kumunat ang noo ko. Inutusan ka ba niyang sabihin sa akin ang mga ito? Hindi sinabi sa akin ng haring ahas na huwag sabihin sayo. Pero ayaw kong makita siyang nag-iisang nagdurusa. Hindi mo pa alam, di ba? Ang kidlat ng langit na hinarang niya para sayo ay direktang nagbawas ng daan-daang taon ng kanyang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Xiaolu. Tila nang hihinayang para sa haring ahas. Medyo natigilan ako. Totoong hindi ko alam ang bagay na ito. Daan-daang taon ng kapangyarihan. Katumbas na nito ang pagkakautang ko ng isang buhay sa kanya. Bakit napakabuti niya sa akin? Ngayong gabi ang parusa ng kidlat para sa haring ahas. Nag-aalangan si Xiaolu na magsalita. Tinitigan niya ako ng may halong pag-aalala. Sana ay may pagkakataon pa siyang malagpasan ito pero ngayon. Nang marinig ko iyon, ang una kong naisip ay bumalik para iligtas ang haring ahas. Bumalik ako sa palasyo sa pinakamabilis na paraan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa sandaling ito ang labas ng palasyo ay napapaligiran ng maraming sawa. Lahat ng mga sawang iyon ay masama ang tingin sa akin. Nagmura ako, tumingin pa kayo at dudukutin ko ang mga mata nyo. Munting espiritong ahas, hindi ka magtatagal sa pagiging kampante mo. Ngayong gabi na ang parusa ng kidlat ng haring ahas. Narinig ko na nawalan siya ng daan-daang taon ng kapangyarihan para iligtas ka. Sa tingin ko hindi niya malalampasan ang parusang ito. Kapag wala na ang proteksyon ng haring ahas, tignan natin kung sino pa ang poprotekta sa'yo. Hahaha, sa oras na iyon ay sa amin na ang munting espiritong ahas. Sa galit ay agad kong ipinakita ang tunay kong anyo, pero hindi ko alam kung bakit. Biglang may kakaibang pakiramdam na bumalat sa aking katawan. Hindi maaari, sa kritikal na sandaling ito pa ako nag-init. Sinubukan kong pigilan ang pakiramdam na ito, ngunit hindi ko talaga makontrol ang aking katawan. Sumisingaw ang matinding hormone mula sa mga lalaking ahas. Isa-isa silang hindi mapakali. Mukhang munting espiritong ahas. Atat na siyang mapasakamay namin. Munting espiritong ahas, ayos din naman kami. Kaysa sa isang ahas ka lang magpakasaya. Mas mabuti pang makisaya ka sa aming lahat. Hindi ba't mas masaya yon? Walang tigil sa pag-asar sa akin ang mga lalaking ahas. Umungol ako sa galit. Ibinuka ko ng malaki ang aking bibig. At nilamon ng buo ang ahas na nasa pinakaharap. Sa isang iglap lang, nasa loob na ng tiyan ko ang lalaking ahas. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito kabusog.
Nang matauhan ng ibang ahas sinubukan nila akong atakihin. Pero mabilis kong nilamon ang pangalawang ahas. Mula noong malampasan ko ang pagsubok ng kidlat, biglang lumakas ang aking kapangyarihan. Mas lumaki rin ako kaysa dati. Hindi ako kayang tapatan ng mga ordinaryong ahas. Nang nagwawala ako para lumunin ang pangatlong ahas, dumating ang haring ahas. Hinaranggan ako ng kanyang 100 metrong katawan. Nagbabala siya sa mga lalaking ahas. Buhay pa ang inyong hari. Wala kayong karapatang magwala dito. Hinampas niya ang kanyang buntot. Tumalsik papalayo ang mga lalaking ahas. Habang tinitingnan ko ang haring ahas na puno ng pagkalalaki, hindi ko napigil ang pumulupot sa kanya. Kahit na napakalaki ng agwat ng laki namin. Pero panatag ang loob ko kapag nakapulupot sa kanya. Nagbalik anyo bilang tao ang haring ahas. Nakatitig sa akin ang kanyang malinaw na mga mata. Anong nangyayari sa iyo? Nagbalik anyo rin ako bilang tao. Lumapit ako sa haring ahas at nahihiyang nagsalita. Gusto ko. Bigla kong gustong gusto. Anong gagawin ko? Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Dadalhin kita sa talon. Hinayla ko ng haring ahas papunta sa talon. Akala ko ibibigay niya ang gusto ko. Pero pagdating namin sa talon, bigla niya akong inihagis sa malamig na tubig. Ang katawan niyang may 10 metrong haba. Sa tubig na may 100 metrong lalim. Nawala na ang bigat ng presensya niya noong nasa lupa pa kami. Mabilis na nawala ang init sa katawan ko dahil sa lamig. Pag-ahon ko mula sa tubig, bumalik na ako sa dati. Inabot sa akin ng haring ahas ang kamay niya. Ayos ka na ba? Itinaas ko ang kamay ko. At hinayaan siyang hilahin ako paangat. Kanina ang perpektong pagkakataon. Bakit hindi mo ako ginalaw? Noong hinawakan niya ang katawan ko, naramdaman kong may epekto rin sa kanya. Dahil dito para akong nakahubad na nakatayo sa harap niya, na hindi pa rin mapuko ang pagnanasa niya. Dahil ayokong pagsisihan mo ito. Para na siyang pinakamabuting lalaki sa mundo. Sa totoo lang, kung hindi natin iisipin kung sino siya. Napakagwapo niya talaga. Hindi na masama na magkaroon ng ganitong kapareha. Tinitigan ako ng mahinahon ng haring ahas. Pero may halong pag-aalala ang tono niya. Kung hindi ko malalampasan ang pagsubok ng kidlat ngayong gabi, umalis ka na agad dito. Tinulungan niya akong malampasan ang pagsubok. Kaya natural lang na tutulungan ko rin siya. Hindi ako aalis. Pagsapit ng gabi, biglang nawala ang haring ahas. Siguro ayaw niya lang akong madamay. Pinuntahan ko lahat ng lugar na maaaring nandoon siya. Pero hindi ko siya nakita. Sa huli, wala na akong choice. Tinawag ko na lang si Xiaolu. Nag-aalalang sabi sa akin ni Xiaolu. Siguradong nasa talon ang haring ahas. Pumunta kami sa talon. Lumingon sa akin si Xiaolu. Nahanap ko na dyan. Siguro naglagay siya ng harang. Para hindi mo siya makita. Sinundan ko ang maliit na USA pabalik sa talon. Gaya ng inaasahan naramdaman ko ang presensya ng hari ng ahas. Kahit na napakahina, hari ng ahas nasaan ka? Lumabas ka na kung hindi ka palalabas. Magagalit na ako. Habang nagsasalita, kumidlat at kumulog na sa kalangitan. Lalo akong hindi mapakali. Hari ng ahas, sa gitna ng aking pagtawag, bumagsak ang sunod-sunod na kidlat mula sa langit. Natigilan ako, mas malakas pa ito kaysa sa parusang kidlat na naranasan ko. Pero agad kong nakita kung nasaan ang hari ng ahas. Kung saan tumatama ang kidlat doon siya naroroon. Pagkatapos kong sirain ang harang, nakita ko nga ang hari ng ahas. Pinipilit labanan ng hari ng ahas ang mga kidlat. Pero halatang hindi na kaya ng kanyang katawan. Tutulungan kita. Nag-anyong ahas ako at pumulupot sa katawan niya. Para subukang bawasan ang sakit na nararamdaman niya. Umalis ka na hindi mo kakayanin ang 10 kidlat. Nag-aalalang tumingin sa akin ang hari ng ahas. 10 kidlat. Gusto ba ng langit na kumain ng inihaw na ahas? Hindi ako aalis. Nang makita ng hari ng ahas ang aking determinasyon. Napabuntong hininga na lang siya. At sa huli ay nag-anyong ahas din. Mahigpit niya akong prinotektahan sa ilalim niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko napigil ang halikan siya sa mukha. May gumuhit na pagkagulat sa mga mata ng hari ng ahas. Ikaw, kahit sa kamatayan sasamahan kita. Ang mga kidlat ay parang galit na mga pilak na dragon. Sunod-sunod na bumabagsak ng buong lakas. Bawat isa ay may dalang lakas na kayang wasakin ang mundo. Mahigpit akong prinotektahan ng hari ng ahas sa ilalim niya. Ang kanyang 100 metrong haba na itim na katawan ay tinamaan ng kidlat kaya nagliliparan ng kanyang mga kaliskis. Mabilis na kumalat ang mga sunog na marka. Napuno ang hangin ng amoy ng nasusunog. Malinaw kong nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Pero mahigpit pa rin siyang nakapulupot sa akin at ayaw bumitaw. Nadudurog ang puso ko sa awa. Buong lakas kong pinaikot ang spiritual power sa katawan ko mula sa Hong Sansan. At sa aking pagiging isang spirit snake, na walang tigil na isinasalin sa kanyang katawan. Ang spiritual power na iyon ay naging isang mainit na agos ng liwanag. Sinusubukang kumpunihin ang kanyang mga nasirang meridian at kaliskis. Nang bumagsak ang ika-4 na kidlat ng langit, umungol ng pimpit sa sakit ang Snake Emperor. Nayanig ng malakas ang kanyang katawan. Nakita ko ang ilang patak ng gintong dugo na damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Iyon ang simbolo ng mataas na antas ng cultivation ng Snake Emperor. Pero ngayon ay nasugatan siya para protektahan ako. Lalong tumibay ang determinasyon ko na samahan siya sa pagsubok na ito. Munting spirit snake kapag hindi ka pa umalis.
Tatamaan ka ng kidlat ng langit hanggang sa magkawatak-watak ang kaluluwa mo. Baka sa boses ng Snake Emperor ang sakit na hindi niya mapigilan. Hindi ito sinabi dahil sa bugso ng damdamin. Ito ang pinakatapat na nasa isip ko ngayon. Napakarami na niyang isinakripisyo para sa akin. Hindi ko siya maaaring iwan sa pinakadelikadong sandali. Ang ikalimang kidlat ng langit ay dumating ng mas mabilis at mas malupit. May dalang nakakasilaw na puting liwanag, na tila hahatiin ang buong langit at lupa. Bigla akong lalong idiniin ng Snake Emperor sa ilalim niya, kasabay ng biglang pagtingala at pagluwa ng isang gintong inner core. Umikot ang inner core sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagpalabas ito ng maningning na liwanag, at bumuo ng isang matibay na pananggalang. Buong lakas na bumagsak ang kidlat ng langit sa pananggalang, na lumikha ng isang nakabibinging dagandong. Nayanig ng husto ang pananggalang, at nagkaroon ito ng napakaraming bitak. Lumamlam din ng bahagya ang inner core. Agad na nanghina ang aura ng Snake Emperor. Alam ko na para salagin ang kidlat na iyon, gumamit siya ng napakalaking origin power. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman ang pag-init ng sagradong marka ng ahas sa aking noo. Isang napakalakas na enerhiya na hindi ko pa naramdaman noon. Ang damaloy mula sa marka, naglakbay sa aking mga ugat at kumalat sa buong katawan ko. Nagsimulang lumaki ng husto ang aking katawan. Ang dati 10 metro lang ay biglang umabot sa 100 metro. Ang aking mga kaliskis ay naging mas makinang na ginto, naglalabas ng isang banal na liwanag. Hindi ko akalain na sa ilalim ng pagsubok ng kidlat mula sa kalangitan. At sa paggising ng sagradong marka ng ahas, nalampasan ko ang aking antas. Naabot ko ang pambihirang Spirit Saint Realm ng lahi ng mga ahas. Naramdaman ng Snake Emperor ang pagbabago sa akin. May dumaang pagkagulat sa kanyang mga mata, na agad napalitan ng malalim na kasiyahan. Sige, dahil pinipilit mong samahan ako. Kung gayon, sabay tayong lalaban. Ang dambuhalang katawan namin ng Snake Emperor ay mahigpit na pumulupot sa isa't isa. Ginto at itim ang nagsalubong. Bumuo ng isang pambihirang tanawin. Ginamit ko ang kapangyarihan ng Spirit Saint na kagigising lang. Pinagsama ito sa lakas ng Snake Emperor. Sabay naming ipinasok ito sa naghihingalong inner core. Muling tumibay ang pananggalang. Ang ika-6, ika-7, at ika-8 kidlat ay sunod-sunod na dumating. Bawat pagtama ay nagdulot ng kaguluhan sa aming dugo. Patuloy na natutuklap ang aming mga kaliskis. Ang aming dugo ay nagpula sa lupang nasa ilalim namin. Ngunit hindi kami bumitaw kailanman. Iisa lang ang paniniwala sa aming mga puso. Kailangang malampasan ang pagsubok na ito. At noong ika-9 na kidlat na, ang pinakamalakas sa lahat, ay malapit nang bumagsak. Isang masamang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Kapatid na emperador, hindi ko akalain na para sa isang babaeng ahas. Handa kang isakripisyo ang iyong pinagmulan. Napakatanga mo talaga. Tumingin ako kung saan nanggaling ang boses. At nakita ko sa hindi kaliwang tuktok ng bundok. Nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Kasama niya ang isang grupo ng mga sawa na may masamang aura. Ang nangunguna ay ang mismong kinagat ko sa kanyang vital point. Ang Snake King na nagpanggap na patay para linlangin ako. Malinaw na napatay ko na siya sa kagat. Paanong napunta siya rito? Nakilala rin siya ng Haring Ahas. May dumaang bagsik sa kanyang mga mata. Shiming, hindi ka pa pala patay. Noong araw ay pinagtaksilan mo ang lahi ng mga ahas. At kumampi sa lahi ng mga demonyong ahas. Akala ko matagal nang naglaho ang kaluluwa mo. Isang malamig na ngisi ang pinakawalan ng lalaking nakaitim na balabal na tinatawag na Shiming. Kapatid kong hari, napaka-inosente mo pa rin. Kung hindi dahil sa tulong ng Lord Demon Snake noon, talagang hindi ako mabubuhay. Pero ngayon nagbalik na ako. Hindi lang para bawiin ang kontrol sa lahi ng mga ahas, kundi para personal na makita kang mamatay sa ilalim ng tribulation ng kulog. Habang sinasabi ito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Ang mga demonyong ahas sa kanyang tabi ay naganyong orihinal, at sumugod sa aming direksyon. Naglalabas sila ng makapal na enerhiyang demonyo. Malinaw na gusto nila sa kritikal na sandali ng aming paglaban sa tribulation ng kulog. Nabigyan kami ng isang malupit na dagok. Sumigaw sa galit ang Haring Ahas. Mga walang hiya, ako na ang haarang sa kanila. Mag-focus ka sa paglaban sa tribulation ng kulog. Hindi maaari paano kita hahayaang harapin sila mag-isa. Akma na sana akong magsasalita. Niluwagan na ng Haring Ahas ang pagkakapulupot sa aking katawan. Biglang ipinagaspas ang kanyang buntot. Pinalipad ang mga demonyong ahas na nasa unahan. Muling tumalsik ang gintong dugo. Sa wakas bumagsak na ang ika-9 na kidlat ng kalangitan. Ang kidlat na ito ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng nauna ng pinagsama-sama. May dalang maitim na marka ng demonyo. Malinaw na ito ay isang demonyong kidlat na inakit ni Shiming. Umalakhak si Shiming, kapatid kong hari, mamatay ka na. Ang demonyong kidlat na ito ay hindi lang kayang wasakin ang mundo. Kaya rin itong sirain ang iyong kapangyarihan. Tignan natin kung paano ka makakaiwas ngayon. Seryoso ang mukha ng Haring Ahas, pero nanatiling matatag ang kanyang tingin. Maliit na espiritong ahas, kumapit ka sa akin. Sabay tayong susugod. Mahigpit akong pumulupot sa kanyang katawan. Isinalin ko sa kanya ang lahat ng aking lakas. Tumingala ang Haring Ahas at umungol ng malakas. Muling sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang gintong core. Sumama sa aking banal na kapangyarihan. Bumubuo ng isang haligi ng liwanag na ginto at puti.
Diretsong sumalpok sa kidlat ng demonyo. Ang malakas na pagbangga ay lumikha ng isang napakalaking shockwave. Ang mga bundok sa paligid ay nagsiguhuan. Ang mga puno ay naging abo. Tumilapon kami ng haring ahas dahil sa shockwave. Malakas kaming bumagsak sa lupa. Pakiramdam ko ay madudurog ang lahat ng buto sa aking katawan. Nagkagulo ang aking espiritual na kapangyarihan. Sa mukha ako ng dugo, mas malala pa sa akin ang kalagayan ng haring ahas. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na abot-buto. Maraming kaliskis ang natuklap sa kanyang katawan. Napakihina ng kanyang aura na halos hindi na maramdaman. Dahan-daang lumapit si Shiming kasama ang mga demonyong ahas. Tiningnan kami mula sa itaas na may pangmamata. Kapatid na hari, hindi ko inasahan na makakayanan mo ang kidlat ng demonyo. Pero ngayon ay ubos na ang iyong lakas. Tingnan mo kung paano kita tatapusin. At ikaw rin maliit na ahas espirito na hindi takot mamatay. Pagkatapos kong patayin ang kapatid na hari, huhulihin kita para pagsawaan. Iniunat ni Shiming ang kanyang kamay. Isang maitim na demonyong enerhiya ang tumama papunta sa haring ahas. Bigla akong nataranta. Ginamit ko ang huli kong lakas para hamarang sa harap ng haring ahas. Malakas na tumama sa dibdib ko ang demonyong enerhiya. Naramdaman ko ang isang nakakakilabot na lamig na pumasok sa aking katawan. Agad na nasira ang aking mga meridian. Sa mukha ako ng itim na dugo. Nagsimula nang lumabo ang aking kamalayan. Maliit na ahas espirito. Sumigaw ng nakakadurog puso ang haring ahas. Nagpumilit siyang bumangon, ngunit wala siyang lakas. Nang makita ito ay tumawa ng mayabang si Shiming. Wala nang silbi iyan. Ito ang nakakabulok-butong enerhiya ng Panginoong Demonyong Ahas. Siguradong kamatayan ang sasapitin ng sino mang madikitan nito. Kapatid na emperador, panoorin mo na lang ang dahan-daang pagkamatay ng iyong kasintahan. Sa sandaling akala ko'y tiyak na ang aking kamatayan. Ang tatak ng banal na ahas sa aking noo. Biglang naglabas ng napakaliwanag na gintong ilaw. Isang dalisay at makapangyarihang banal na lakas. Ang damaloy mula sa tatak. Agad nitong pinawi ang demonyong enerhiyang kumakain ng buto sa aking katawan. Mabilis na naayos ang mga ugat ng aking lakas. At naging mas matibay pa kaysa dati. Muling nagbago ang aking katawan. May lumitaw na mga komplikadong marka sa aking gintong kaliskis. Isang pares ng maliliit at magagandang gintong sungay ng dragon ang tumubo sa aking ulo. Hindi ko akalaing muli akong tataas ng antas sa bingit ng kamatayan. At nag-anyong isang banal na dragon. Nang makita ni Shiming ang pagbabago ko, agad na nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Paanong nangyari ito? Paanong ang isang banal na ahas ay magiging isang banal na dragon? Imposible ito. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking gininto ang katawan ng banal na dragon ay naglalabas ng maringal na aura. Wala nang epekto sa akin ang demonyong enerhiya na kumakain ng buto. Sa halip ay nilinis ito ng banal na lakas sa aking katawan. Shiming, ikaw na taksil. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Umungal ako ng malakas at ang sigaw ng dragon ay yumanig sa langit at lupa. Ang mga demonyong ahas sa paligid ay nanginginig sa takot, at sabay-sabay na umatras. Nagdilim ang mukha ni Shiming. Sa kabila ng takot ay sumigaw siya, nag-evolve ka lang naman. Anong ipinagmamalaki mo dyan? Mga demonyong ahas, sugurin niyo sila. Patayin niyo sila. Ngunit ang mga demonyong ahas ay nasindak sa kapangyarihan ko bilang dragon. Hindi sila ng ahas lumapit, nang makita ito ni Shiming. Lalo siyang nagalit. Siya mismo ay naging isang higanteng itim na demonyong ahas. At sumugod sa direksyon ko. Ang kanyang katawan ay puno ng mga demonyong marka. Naglalabas ng nakasusuklam na aura. Hindi ako natinag. Iginewang ko ang aking eleganteng katawan at sinalubong siya. Ang gintong kuko ng dragon ay may banal na kapangyarihan. Buong lakas na sinakmal si Shiming. Sinubukan ni Shiming na umiwas. Ngunit napigilan siya ng mga spirit rune sa aking katawan. Hindi siya makagalaw. Buong diin na bumaon ang kuko ng dragon sa kanyang mahinang bahagi. Napasigaw siya ng pagkalakas-lakas. Sumirit ang itim na dugo. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ibinuka ang bibig ng dragon. At nagbuga ng gintong hininga ng dragon. Ang hininga ng dragon ay may kapangyarihang linisin ang lahat ng kasamaan. Agad nitong binalot ang katawan ni Shiming. Nagpumiglas siya sa sakit sa gitna ng hininga ng dragon. Patuloy na natutunaw ang kanyang katawan. Gumagawa ito ng sumasagitsit na tunog. Hindi nagtagal, ang katawan ni Shiming ay naging isang lawa ng itim na nana. At tuluyang naglaho, walang ni isang bakas na naiwan. Matapos tapusin si Shiming, agad akong bumalik sa tabi ng Serpent Emperor. Pahirap ng pahirap ang kanyang hininga. Kung hindi siya gagamutin ngayon ay mahuhuli na ang lahat. Idinikit ko ang tanda ng Spirit Snake sa aking noo sa kanyang sugat. Walang tigil na nagpapadala ng banal na kapangyarihan. Kasabay nito, naalala ko ang dating Serpent King, ang kapatid ni Shiming. Dinala niya ako sa lugar na puno ng pulang bulaklak. Napakakapal ng spiritual energy doon. Baka mailigtas nito ang Serpent Emperor. Maingat kong binuhat ang katawan ng Serpent Emperor. Nag-anyong tao ako, at dinala siya papalipad sa lugar na iyon. Sumunod din sa akin si Xiaolu. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Mabilis kaming nakabalik sa lugar na may huni ng ibon at bango ng bulaklak. Ang lugar na puno ng pulang bulaklak, talagang mas makapal ang spiritual energy dito. Dahan-dahan kong inilapag ang Serpent Emperor sa lupa, para masipsip niya ang spiritual energy dito.
Kasabay nito, ginamit ko ang aking banal na kapangyarihan. Kasama ng spiritual energy dito para pagalingin siya. Si Xiaolu naman ang nagbabantay sa amin sa gilid. Paminsan-minsan ay pumipitas ng mga pambihirang halamang gamot at ibinibigay sa akin. Para gamitin kong pantulong sa pagpapagaling. Lumipas ang mga araw, unti-unting naging matatag ang hininga ng Haring Ahas. Dahan-dahan ding naghihilom ang kanyang mga sugat. Nagsimulang tumubo muli ang kanyang mga kaliskis. Pagkalipas ng 7 araw, sa wakas ay dahan-daang iminulat ng Haring Ahas ang kanyang mga mata. Mas malalim ang kanyang tingin kaysa dati. Mas malambing din. Munting espiritong ahas, buhay pa ako. Oo, buhay ka. Pareho tayong buhay. Napaluha ako sa sobrang tuwa. At mariing tumango. Nag-anyong tao ang Haring Ahas. Bagamat medyo mapatla pa ang kanyang mukha, pero mas gaman na ang kanyang pakiramdam. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang aking mga luha. Tanga, bakit ka umiiyak? Hindi ba't ayos lang naman ako? Kung hindi dahil sa iyo, siguradong hindi ako makakaligtas sa pagkakataong ito. Sabi niya, at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang yakap na ito ay mainit at malakas. Nagparamdam sa akin ng kaligtasan na hindi ko pa naramdaman dati. Samandal ako sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Puno ng kaligayahan ang aking puso. Sinabi sa akin ng Haring Ahas, na noon daw si Shiming para agawin ang trono ng Haring Ahas. Ay nagtaksil sa lahi ng mga ahas. At kumampi sa lahi ng mga demonyong ahas. Nag-aral ito ng masamang mahika. Noon para linisin ang kanilang lahi. Matagal niya itong tinugis. Akala niya ay patay na ito. Hindi niya inasahan na buhay pa pala ito. At nagpatawag pa ng demonyong kulob. Gustong samantalahin ang pagkakataon na agawin ng kontrol sa lahi ng mga ahas. Mabuti na lang at nandyan ako. Kaya niya nalampasan ang panganib. Matapos ang pagsubok ng kulog at ang pagtataksil ni Shiming. Hindi bumaba ang cultivation ng Snake Emperor. Sa halip ay dahil sa pagsipsip ng kapangyarihan ng demonyong kidlat. At ng aking banal na kapangyarihan. Nakarating siya sa Snake Dragon Realm. Isang hakbang na lang mula sa pagiging isang tunay na dragon. Sa mga sumunod na araw, kasama ko ang Snake Emperor. Nanatili kami sa lugar na ito na puno ng pulang bulaklak para magsanay. Ang spiritual energy dito ay siksik. Dagdag pa ang banal na kapangyarihan sa aking katawan. At ang Snake Dragon power ng Snake Emperor. Mabilis na tumataas ang aming cultivation. Nandito rin si Xiaolu. Nakahanap ng paraan ng pagsasanay na angkop para sa kanya. At patuloy na lumalakas ang kanyang cultivation. Sa panahong iyon, ilang matatapat na elder ng Snake Clan ay natagpuan din kami. Nalaman nilang napatay na si Shiming. At matagumpay na nalampasan ng Snake Emperor ang kanyang pagsubok. Kaya lahat sila ay labis na natuwa. Lahat sila ay nagpahayag ng pagnanais na patuloy na sundan ang Snake Emperor. Upang muling itayo ang Snake Clan. Pagkalipas ng 3 buwan, naging ganap na matatag ang cultivation ng Snake Emperor. Sabay kaming bumalik sa palasyo ng Snake Emperor. Ang mga natitirang demonyong ahas na sumunod kay Shiming noon. Nang malaman nilang bumalik na ang Snake Emperor, ay nagkanya-kanyang takas sa takot. Inutusan ng Snake Emperor na linisin ang mga traidor sa loob ng Snake Clan. At ayusin ang kaayusan ng lahi. Habang ako naman ay tumutulong sa kanya sa gilid. Gamit ang sarili kong Spirit Dragon Power. Upang linisin ang natitirang demonyong enerhiya sa loob ng Snake Clan. At ibalik ang dating sigla ng lahi. Labis ang pasasalamat sa akin ng mga miyembro ng Snake Clan. At tinawag akong Lady Spirit Dragon bilang paggalang. Matapos ayusin ng Snake Emperor ang Snake Clan. Nagsagawa siya ng isang marangyang seremonya, upang opisyal na ipahayag sa 6 na kaharian na ako ang kanyang reyna. Nang malaman ng iba't ibang lahi sa 6 na kaharian, na hindi lang matagumpay na nalampasan ng Snake Emperor ang kanyang pagsubok, kundi nakarating pa sa Snake Dragon Realm, at ang kanyang reyna ay isa pang pambihirang Spirit Dragon. Lahat sila ay dumating para bumati, nag-alay ng mahalagang regalo. Ang lipi ng Sorrow ay nag-alay ng 9-tailed lotus na nagpapalakas ng kaluluwa. Nagdala ang lipi ng lobo ng pinakamatulis na baluting kaliskis ng dragon. Inihandog ng lipi ng oso ang 10,000 taong gulang na ginseng. Maging ang lipi ng agila na laging kaaway ng lipi ng ahas. Ay nagpadala rin ng sugo, upang ipahayag ang pagnanais na makipag-alyansa sa lipi ng ahas. Ang buhay pagkatapos ng kasal ay masaya at matamis. Ang Haring Ahas ay sobrang mapagmahal sa akin. Ibinibigay niya ang lahat ng aking kahilingan. Dinadala niya ako sa pinakamagandang lihim na lugar ng lipi ng ahas. Mayroon dong makukulay na corale, mga bukal na may napakalinaw na tubig. At may mga espiritong ibon na umaawit. Siya mismo ang pumipitas ng pinakamasasarap na prutas para sa akin. Tinutugtog niya para sa akin ang mga sinaunang himig ng lipi ng ahas. Sa aming libreng oras, nag-aanyong tao kami, magkayakap sa ilalim ng puno ng peach blossom. Nag-uusap tungkol sa aming mga nakaraan. At nangangarap para sa aming hinaharap. Si Xiaolu ay naging personal kong katulong. Para kaming magkapatid na walang inililihim sa isa't isa. Makalipas ang kalahating taon, nalaman kong buntis ako. Halos mabaliw sa tuwa ang Haring Ahas nang malaman ng balita. Halos hindi siya umaalis sa tabi ko araw-araw. Inaalagaan niya ang aking katawan. Tinuturuan ako ng mga paraan para sa ligtas na pagbubuntis. Ang mga matatanda ng lipi ng ahas ay binigyan din ito ng malaking importansya.
Araw-araw silang nagpapadala ng mga pambihirang halamang gamot para sa sanggol. Ang buong lipi ng ahas ay lubos na nagagalak sa pagdating ng kanilang batang Panginoon. Habang lumalaki ang aking tiyan sa bawat araw, lalong tumitindi ang espiritual na enerhiya sa aking katawan. Ang anak ko sa sinapupunan. Tila minana ang lahat ng magagandang katangian namin ng Haring Ahas. Hindi lang ang banal na kapangyarihan ng Spirit Dragon, kundi pati na rin ang matatag na pangangatawan ng Snake Dragon. Ngunit noong 8 buwan ng aking pagbubuntis, isang aksidente ang nangyari. Ang lipi ng demonyong ahas na kinampihan noon ni Shiming. Nalaman nilang patay na si Shiming. At ang lakas ng Haring Ahas ay tumaas ng husto. At magkakaroon na rin ng anak. Labis silang natatakot, kaya nagpadala sila ng maraming demonyong ahas para salakayin ang angkan ng ahas habang ako'y nangganganak at kunin ang aking anak. Dahil naniniwala sila na minana ng aking anak ang dugo ng Spirit Dragon at Snake Dragon. Kung mahuhuli nila ito at dadalisayin ang dugo nito, mapapalakas nito ang lahi ng mga demonyong ahas at maging hari pa ng 6 na kaharian. Noong gabing iyon, ang kalangitan ay nababalot ng madidilim na ulap. Walang kahit isang sinag ng buwan. Sa pamumuno ng hari ng mga demonyong ahas, hindi mabilang na demonyong ahas ang palihim na pumasok sa palasyo ng emperador ng ahas. Naglalabas sila ng makapal na masamang enerhiya. Nais nilang sumalakay ng patago. Ngunit hindi nila inaasahan na matagal nang alam ng emperador ng ahas na hindi sila basta-basta titigil. Kaya naglagay na siya ng mga patong-patong na harang. Pagpasok pa lang ng mga demonyong ahas sa palasyo, agad silang natuklasan ng mga harang. Agad na tumunog ang alarma. Agad na nag-anyong Snake Dragon ang emperador ng ahas. At pinangunahan ng mga mandirigma ng lahi ng ahas para salubungin sila. Habang ako naman ay nasa ilalim ng proteksyon ni Xiaolu at ng mga dama. Nagtago sa pinakaligtas na lihim na silid ng palasyo. Sa labas ng lihim na silid, napakatindi ng labanan. Sobrang lakas ng hari ng mga demonyong ahas. Naabot na niya ang antas ng emperador ng mga demonyong ahas. Nag-anyo siyang isang higanteng itim na demonyong ahas. Ang kanyang katawan ay puno ng mga kakaibang marka ng demonyo. Nagbubuga siya ng itim na apoy mula sa bibig. Saan man siya magpunta, natutuyo ang lahat ng halaman. Nagsimula ang matinding labanan nila ng emperador ng ahas. Ang pagbabanggaan ng Snake Dragon at ng emperador ng mga demonyong ahas ay lumikha ng isang malakas na shockwave. Nanginginig ang buong palasyo, kahit ligtas ako sa loob ng lihim na silid. Labis akong nag-aalala para sa kaligtasan ng emperador ng ahas. Ang sanggol sa aking sinapupunan. Tila nararamdaman din ang panganib sa labas. Walang tigil na sinisipa ang tiyan ko. Sa sandaling iyon, biglang sinira ang pinto ng lihim na silid. Isang dambuhalang demonyong ahas ang pumasok. Malinaw na ako ang kanyang target. Nang makita ito ni Xiaolu, agad siyang nag-anyong USA. Ginamit ang kanyang sungay para harangin ang atake ng demonyong ahas. Xiaolu, itakas mo na ang reyna. Ako na ang harang sa kanya. Ang ilang mga alagad na ahas sa tabi ay nag-anyo ring ahas. At sinugod ang demonyong ahas. Ngunit ang lakas nila ay malayong-malayo sa demonyong ahas. Mabilis silang nakagat at bumagsak sa lupa. Unti-unti na ring nanghina si Xiaolu. Hinampas siya ng buntot ng demonyong ahas at tumilapon. At sa mukha ng dugo, alam kong hindi na ako pwedeng magtago pa. Dahan-dahan akong tumayo, nag-anyo akong espiritong dragon. Kahit na ako'y buntis, at hamina ang aking lakas. Pero hinding-hindi ko hahayaang saktan ng demonyong ahas ang anak ko. Sumigaw ako ng galit sa demonyong ahas. Ang kapangyarihan ng espiritong dragon ay bahagyang nagpatigil sa demonyong ahas. Sinamantala ko ang pagkakataon para umatake. Isang gintong hininga ng dragon ang ibinuga ko sa demonyong ahas. Sinubukan ng demonyong ahas na umiwas. Ngunit naitali siya ng panali ng kaluluwa na inihanda ko. Tinamaan ng husto ng hininga ng dragon ang kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit. Isang bahagi ng kanyang katawan ang nadalisay. Ngunit hindi pa rin siya namatay. Sa halip ay lalo pa siyang nagalit. At sinugod ako. Naglaban kami ng demonyong ahas. Dahil sa aking pagbubuntis, medyo bumagal ang aking mga kilos. Hindi sinasadyang nataman ako ng buntot ng demonyong ahas. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking tiyan. Bigla akong kinabahan. Nag-aalala na baka mapahamak ang aking anak. Sa kritikal na sandaling iyon, pumasok ang haring ahas. Nakita niya akong inaatake ng demonyong ahas. Isang nag-aalab na galit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Patay na si Shiming. Naglakas loob pa kayong sumalakay, kayong mga demonyong ahas. Ngayon, uubusin ko kayong lahat. Biglang lumaki ang katawang ahas dragon ng emperador ng ahas. Kinagat niya ang kahinaan ng demonyong ahas. Agad na nawalan ng kakayahang lumaban ng demonyong ahas. Iwinasiwas ng emperador ng ahas ang kanyang buntot. At malakas na inihampas ang demonyong ahas sa pader. Naging likidong nana ang demonyong ahas. Matapos talunin ng demonyong ahas, agad na lumapit sa akin ang emperador ng ahas. Nag-aalalang nagtanong, maliit na espiritong ahas, kamusta ka? Ayos lang ba ang bata? Umiling ako, habang tinitiis ang matinding sakit sa aking tiyan. Ayos lang ako, at ayos lang din ang bata. Kamusta na ang sitwasyon sa labas? Bamantong hininga ang emperador ng ahas. At sinabi, napakatusaw ng hari ng mga demonyong ahas. Kanina, habang hindi ako nakatingin, sinugatan niya ang ilan sa aking mga pinuno.
Ngayon ay nakatakas na siya kasama ang ilang demonyong ahas. Ngunit nagpadala na ako ng mga tauhan para habulin sila. Tiyak na hindi ko sila hahayaang makatakas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking tiyan. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kasalanan ko kung bakit hindi kita naprotektahan ng maayos. Sa sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Mukhang mas maagang isisilang ang bata. Nang makita ito ni Xiaolu, agad na nagsalita, "Mahal na Reyna, humiga ka agad. Ako ang tutulong sa iyong mga anak." Naging balisa rin ng emperador ng ahas. Mahigpit na hinawakan ng aking kamay. At patuloy akong pinapakalma. "Maliit na espiritong ahas, huwag kang matakot. Nandito ako." Hindi nagtagal. Narinig sa lihim na silid ang malakas na iyak ng isang sanggol. Karga-karga ni Xiaolu ang bata. Masayang sinabi, "Binabati kita emperador ng ahas. Binabati kita mahal na Reyna." Sila ay kambal na lalaki at babae. Namana ng lalaki ang dugong ahas dragon ng emperador ng ahas. Namana naman ng babae ang dugong spirit dragon ng Reyna. Pareho silang ipinanganak na malakas. Tiningnan ng emperador ng ahas ang dalawang bata. Puno ng saya at pagmamahal ang kanyang mga mata. Maingat niyang kinuha ang batang lalaki. Nakapikit ang mga mata ng bata. May bahagyang pamumula sa kanyang munting mukha. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng pinong itim na kaliskis. Sa kanyang noo ay may isang maliit na marka ng ahas dragon. Hawak ko naman ang babae. Napakaganda ng batang babae. Maputi ang kanyang balat. May bahagyang gintong liwanag sa kanyang katawan. Sa kanyang noo ay may marka ng spirit dragon. Napakalusog ng dalawang bata. Malakas ang kanilang iyak. Puno ng buhay. Habang kami ay masayang-masaya, may magandang balita na dumating mula sa labas. Ang mga sundalong tumutugis sa hari ng demonyong ahas ay matagumpay na siyang nahuli. Dinala siya pabalik sa palasyo. Iniutos ng emperador ng ahas na dalhin ang hari ng demonyong ahas sa plaza para sa pampublikong pagbitay. Upang magsilbing babala sa iba. Kasabay nito ang tuluyang paglilinis sa mga natitirang puwersa ng angkan ng demonyong ahas. Upang hindi na sila maging problema pa. Kinabukasan, puno ng tao ang plaza ng angkan ng ahas. Ang mga pinuno ng bawat angkan ay dumating upang manood. Ang hari ng demonyong ahas ay dinala sa pugutan. Hindi pa rin siya yumuyuko. Tiningnan niya kami ng emperador ng ahas nang may matinding galit. Napangisi ng malamig ang emperador ng ahas. Ang angkan ng demonyong ahas ay gumawa ng maraming kasamaan. Umapatay ng mga nilalang. Ang sinapit mo ngayon ay sarili mong kagagawan. Pagkasabi niyo na itinaas niya ang kanyang kamay para magsenyas. Itinaas ng Verdugo ang kanyang espada at ibinagsak ito. Bumagsak sa lupa ang ulo ng hari ng demonyong ahas. Damaloy ang itim na dugo sa pugutan. Nakita ito ng mga pinuno ng bawat angkan. Walang hindi nang inig sa takot. Sunod-sunod na nagpahayag ng pagsuko sa lahi ng ahas. Pagpapasakop sa kaayusan ng 6 na kaharian. Matapos asikasuhin ang tungkol sa hari ng demonyong ahas, ang lahi ng ahas ay nagdaos ng isang malaking pagdiriwang. Upang ipagdiwang ang pagsilang ng batang Panginoon at ng munting prinsesa. Ang lahat ng lahi sa 6 na kaharian ay nagpadala ng mahalagang regalo. Ang buong lahi ng ahas ay napuno ng masayang kapaligiran. Pinangalanan namin ng emperador ng ahas ang lalaki na Mo Chen, na sumisimbolo sa bituin ng lahi ng ahas. Ang pinuno sa hinaharap, pinangalanan naman ng babae na Jin Yao, na sumisimbolo sa yaman ng espiritong dragon. Ang aming pinakamamahal na hiyas, sina Mo Chen at Jin Yao. Mula pagkabata ay nagpakita na ng pambihirang talento. Namana ni Mo Chen ang lakas at kahinahunan ng emperador ng ahas. Sa murang edad ay nagtataglay na siya ng malakas na kapangyarihan. Namana naman ni Jin Yao ang aking kabanalan at liksi. Kaya niyang kontrolin ang dalisay na espiritual na enerhiya. At linisin ang lahat ng kasamaan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaki sina Mo Chen at Jin Yao. Sinimulang turuan ng emperador ng ahas si Mo Chen kung paano pamunuan ang lahi ng ahas. Kung paano poprotektahan ang 6 na kaharian. Ako naman ay tinuruan si Jin Yao kung paano gamitin ang kapangyarihan ng espiritong dragon. Kung paano tulungan ang mga mahihina. Si Xiaolu rin ay laging nanatili sa aming tabi. Naging guro siya ni Jin Yao. Tinuruan siya ng iba't ibang asal at mahika. Sa ilalim ng pamumuno namin ng emperador ng ahas, ang lahi ng ahas ay lalong umunlad. At namuhay ng payapa kasama ang ibang lahi sa 6 na kaharian. Wala nang naging alitan at digmaan. Sa ilalim ng tarangkahan ng dragon, masiglang lumulukso ang mga isdang koi. Ang lihim na lupain ng lahi ng ahas ay puno ng mga espiritual na halaman. Ang 6 na kaharian ay napuno ng kapayapaan. Paminsan-minsan ay dinadala namin ng emperador ng ahas sina Mo Chen at Jin Yao. Sa lugar na iyon napuno ng pulang bulaklak, nananatili pa ring puno ng huni ng ibon at bango ng bulaklak ang lugar. At siksik sa espiritual na enerhiya. Uupo ang aming pamilya sa gitna ng mga bulaklak, habang pinapanood ang mga bata na naglalaro at naghaharutan. Tutugtugan ako ng emperador ng ahas ng isang sinaunang himig. Habang nakasandal ako sa kanyang balikat, nakikinig sa musika, inaamoy ang bango ng mga bulaklak. Puno ng kaligayahan ang aking puso. Naaalala ko noong aksidente kong nakain ng pulang kabute. Hinabol ng hindi mabilang na mga lalaking ahas. Pinilit ng Snake Emperor. Pinagplanuhan ni Shiming. Nakaranas ng hindi mabilang na panganib at pagsubok. Pero mabuti na lang at nakilala ko ang Snake Emperor. Pinrotektahan niya ako sa lahat ng kapahamakan.
Ibinigay niya ang lahat para sa akin. At ako naman ay natuto mula sa bawat krisis. Sa huli ay nakamit ko ang kaligayahan. Ayon, kaya nang tumayo sa sariling mga paa ni Mo Chen. Naging batang pinuno ng angkan ng mga ahas. Minamahal ng kanyang mga kaangkan. Si Jin Yao naman ay naging kilalang Spirit Dragon Princess sa 6 na kaharian. Madalas siyang tumulong sa iba't ibang lahi na lutasin ang kanilang mga problema. Habang kami ng Snake Emperor ay unti-unti nang umatras sa mga gawain. Paminsan-minsan ay ginagabayan namin ang aming mga anak, ngunit mas madalas, nag-aanyong tao kami, at naglalakbay sa 6 na kaharian. Pinagmamasdan ang magagandang tanawin sa iba't ibang lugar. Tinitikman ang mga masasarap na pagkain. Namuhay kami ng malaya at payapa. Ang mga paghihirap at panganib noon ay naglaho na parang usok. Ang tanging nasa puso ko na lang ay pagpapahalaga at pasasalamat. Isang maaraw na hapon, nakaupo kami ng Snake Emperor sa ilalim ng puno ng peach blossom. Pinapanood namin sina Mo Chen at Jin Yao na naglalaro sa di kalayuan. Hinawakan ng Snake Emperor ang aking kamay. At malambing na sinabi, "Munting Spirit Snake, salamat sa pagbibigay sa akin ng ganito kasayang buhay." Nakangiti akong samandal sa kanyang dibdib. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Umihip ang hangin at nahulog ang mga bulaklak ng peach. Bumagsak sa aming mga balikat. Bumagsak sa aming mga anak. Ang eksena ay napakainit sa puso at napakaganda. Alam kong magpapatuloy ang kaligayahang ito. Ako, ang Snake Emperor, at ang aming mga anak, patuloy na babantayan ang kapayapaan at kagandahang ito. Sa loob ng 6 na kaharian, wala nang magiging alitan, tanging pagkakaisa at katahimikan. At ang ating kwento ay magiging isang alamat, na isasalin-salin sa mga henerasyon sa 6 na kaharian. At magiging isang magandang alaala magpakailanman.